41:58. Iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli ng katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay nagiging kaluluwang buhay, ang huling Adan ay nagiging espiritong nagbibigay buhay. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na siyang nagbibigay ng buhay. Ang eternal life ay ating masusumpungan o mararanasan, hindi po dun sa kung tayo'y mamatay na. Ang eternal life ay nasusumpungan ng tao kung siya ay nanalig at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang buhay na walang hanggan ay nagpakumpisa na dito sa lupa nung nakilala mo ang Panginoon. Pero kung hindi natin nakilala ang Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, doon tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At yun po ang pinakamalungkot na kamatayan. Of course, nalulungkot tayo sa pagpanaw ng kapatid na David. Pero pagka naalala natin na one time nag-decide siya para tanggapin ang ating Panginoon bilang kanyang personal Lord and Savior, yun ang comfort natin. Yes, malungkot ang kamatayan, pero ang sabi ng banal na kasulatan, bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ay ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay ang Panginoong galing sa langit. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa, at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang mga tagalangit. At kung papaanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din natin ang larawang ukol sa langit. So itong mga pangungusap na ito, mga kapatid, ay nagpapaliwanag sa atin na meron tayong pagkakakilanlan pagdating doon sa kaluwalhatian ng Diyos. So naroon pa rin ang ating relasyon. Wala nang nanay, tatay doon, wala nang anak, magulang, kundi mga magkakapatid ng lahat sa Panginoon. Ay tataglayin sinasabi ko nga ito, mga kapatid, sa gusto natin ay hindi lang ang laman ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, at ang kasiraan ay di magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang umaga, hindi tayo ay mga pamulong, hindi tayo magkakababago sa isang sandali, sa isang mata, sa huling tutulog ng trumpeta. Ang tutulog ng trumpeta, mga patay ay mga buhay, muli na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon ang kamatayan o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Mga bata, sandali lang ha. Sandali lang at tayo'y nangangaral dito. Okay? Sabi rito, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, at laging sumagana sa gawa ng Panginoon, sapagkat
ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Dito mga kapatid, maliwanag to. Again, ulitin ko sa inyo,